Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang topic naman po natin ngayon ay about sa hardware and software repair. Marahil halos lahat naman po tayo ay familiar na sa tinatawag nilang FRP o Factory Reset Protection Features ng mga Android smartphones. Ito po ay kahalintulad lang din sa mga Apple devices na FMI or Find My iPhone feature ng Apple Company. Ang main objective ng FRP ay to protect your phone from unauthorized use by other people. Kapag kasi naka-enable ang FRP ng iyong cellphone, ay hindi ito basta-basta ma-open o marireset ng ibang tao. Protection din ito laban sa mga magnanakaw. Pero kadalasan ay nagiging sakit ng ulo at bulsa ito ng mga may-ari ng cellphone dahil madalas ay nakakalimutan ng mga owner ang kanilang passcode dahilan upang mapilitan silang i-reset o ipareset ito sa mga technician. Pero dahil naka-enable ang FRP ng unit, ay bago ito ma-activate o ma-setup ay kinakailangan mo ng i-log in ang old account na naka-login sa phone before ito ni-reset. Maraming paraan para i-disable ang FRP, pwedeng via manual way. May mga guide sa YouTube na ginagamitan lang nila ng tricks without using a computer and tool. Meron din naman via USB cable using computer and free or paid application. Andyan din yung via IMEI only by sending request to a specific server at ang pinakamahirap sa lahat ay ang paraan na kung saan ginagamitan ng skill sa hardware and software like JTAG at chipset off method. Hindi po lahat ng Android smartphones ay kayang i-disable ang FRP sa manual or computer only. Yung mga ibang old models ay oo kaya pa naman po, pero yung mga latest model na po ngayon ay masyado na pong malakas ang security patch ng kanilang system, kaya karamihan po sa mga new model ngayon ay via IMEI, JTAG or chipset off method na ang ginagawa namin. Ang IMEI method po ang pinakamadali. Pero may kamahalan din dahil sa kailangan pa natin magbayad sa server per unit. Ang JTAG naman, ang sumunod, medyo mahirap nga lang, pero kaya naman sa computer at paid tools namin, kaya medyo mura pa rin kumpara sa server. Ang chipset off method naman po ang pinakamahirap at pinakamahal dahil kailangan pang tanggalin ang storage IC o butasin ang CPU para lang basahin ng computer ang unit. Sobrang matrabaho ng method na ito at risky dahilan, kaya mahal ang singilan nito. Itong ginagawa ko pala ay ang halimbawa ng JTAG method but unfortunately ay not successful itong ginagawa kong Vivo Y27 dahil after kong i-erase ang FRP file ay nag-restart na lang ang unit, buti na lang at naibalik ko pa sa dating status sa pamamagitan ng pag-reflash ng phone via OTA. Akala ko mag-aabono na ako dito, kaya nung naibalik ko na sa setup screen ng unit, ay ibinalik ko na sa may-ari, hindi na ako nag-take ng risk dahil super value meal lang din ang gustong budget ni client. Ganon talaga ang buhay technician, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayang gawin ang ipinapagawa sa amin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!